Hello, ako po si Christian Justin CJ Paredes po. I'm an aspiring treasurer po from Asset po. Tapos, my projects are Upbeat and Convert po. The first one being Upbeat, which means unveiling plan budgets for ease transparency. Dito po, parang mag-release ka ng budget plan para sa AMD community po, para maging aware sila and ma-assess nila kung yung budget ba is in line with sa nagastos po nila sa activity na yun. Gusto ko po sila from start to finish is maging aware sila and maging transparent to yung council sa kung magkano ba yung nagastos nila at kung sa magkano ba yung allotted budget. Kasi ang naging problema po, parang nagtataka po yung mga AMDians kung saan po nagpupunta yung pera. Pero ano lang po, first hand experience sa ibang tao lang naman po. Then second project which is Convert or the Convergence of Treasurers. Dito po, magkakaroon ng association between treasurers kasi gusto ko na maibul mo or maibubog yung mga treasurers po natin into loving their position. Hindi lang po basta-basta na treasurer ka ng class nila. Gusto ko na mas ma-embrace nila yun and ma-apply po nila sa buhay yung pagiging treasurers po nila. Sa Convert talaga? Convert to? Yes po. Aware ka sa diamonds? Yung sa our volume. Bakit kailangan mo pa magkaroon ng alliance or association ng treasurer if yun yung isa sa mga purpose ng diamonds is to parang to educate the treasurer and auditors? Yung sa diamonds po kasi, unified po yun. So yung sa akin po, gusto ko na mas ma-include mo po natin yung sa AMDians lang po. Yung sa, dahil kung titignan niyo po kasi sa diamonds, parang sa unified po, di ba? Masyado po sila madaming pinafokusan. Unlike po na, kung dito po sa AMD, ang focus na po natin sa mga AMDians na mayroon pong ideas with regards to how to manage money and bilang aspiring treasurer, gusto ko po na mas ma-inulma sila and parang mas maging better products po ng AMD po. Kasi ang sabi ko is parang ma-develop sila, tama ba? Sa'yo talaga yun. Kasi, ang sinabi ko dito is to strengthen their knowledge about fundamentals of treasury and empower them as money holders. So, parang technically, na-develop na sila naman yung magaling sila sa paghawak ng pera. Ano ba yung ginagawa ng treasurer? Kailangan mo pa magkaroon ng association to empower them regarding money holders as being a money holder. Bali po, yun po yung pinaka-description which is ma-enhance po yung ability nila as treasurers. Pero bukod po doon, kaya po yung establish yung association is para po pa-embrace po nila yung pagiging treasurers. Sa ano po, yung po sa project na yun, kasi po ang mga treasurers po natin, dahil nga po feeling po nila is position lang yun, hindi po nila masyado na enjoy yung position po nila. Pero dahil po sa gagawin ko, gusto ko na mas mahalin po yung position nila and mas ma-encourage po sila to do better in people po. Okay, so yung Convert is gusto mo to develop the treasurers, di ba? So, sa tingin mo ba, kasi para sa akin, mas ma-develop yung mga treasurers sa diamonds kasi baga sila they will be exposed outside of AMB, more opportunities than AMB can teach them, di ba? So, unified, so mas madami sila matutunan, so mas mag-develop sila. So, medyo contradicting, di ba? So, paano yun? Yung sa diamonds po kasi, parang yung major po, kung ano po sa university po natin. Yung sa Convert po, parang supplement po siya. Gusto ko po kasi na hindi lang tayo mag-in style po, hindi lang po basta dahil po sa diamonds is umaasa na po tayo. Yung sa akin po, gusto ko na mas ma-improve po na kung kaya naman po natin gawa ng paraan or para na mas mapaganda, is gagawin po natin. So, ano ba to? Seminar ba to or year-round ba to na kurado? Year-round po siya, hindi lang po siya basta-basta seminars. Parang magkakaroon po ng association na certificate po natin sila. Pero hindi naman po every time. So dyan po magkakaroon ng forums or team buildings or sa umpisa po pwedeng bigyan po sila ng guidelines kung hindi po marunong lalo na po may mga freshies po tayo. Para tuturuan po talaga natin sila ng mahalin yung job po nila. Okay, so year-round siya. Yung frequency ng event, gaano? Para po sa akin possibly, once a month po. So, once a month. Ilan yung sections dito sa AMB? 90 plus, di ba? So, once a month, magkita kayo. So, malaking gastos yun. Monthly, may disbursement kayo about doon.
sa food pa lang, sa other expenses. So, saan kukuhanin yung, yung budget mo doon? If meron pa namang mas better projects, yung pwede i-alat yung resource ng ASC than your project. Naniniwala po ako na may mga better projects po, pero naniniwala rin po ako na yung project ko po is maganda rin kasi hinuhulma mo po yung mga individuals po ng AMD and dahil pera po nila yun, karapatan po nila yung karapatan po nila yung mga ganyung bagay po. Tanong, ano ba yung mga functions ng class officers aside from being a money holder? Kasi tinutukan mo dito is fundamentals of treasury. So ano pa ba ang gagawin ng treasurer? So mga treasurers po, sila po yung nag-safeguard yung money po ng class, sila po yung nangolekta po, sila po yung nag-disperse, sila po yung nag-collect. And at the same time, sila rin po yung nag-report sa president, kung yung president is available, ng mga expenses po nila. Kasi for me, if gagawa ka ng association, hindi ba para magtatanong po yung ibang class officers? Bakit walang secretary? Bakit walang auditor? Ayun. Eh, saka, in addition, meron din tayong association ng president, di ba? So, parang nag-gets mo, parang, so kung mayroong president, tapos gagawa ka ng treasurer, eh di lahat yan ng iba magre-rebelde, parang gawain kayo for other positions. Ayun po, kaya po yung president po namin, meron po siyang project na mag-focus po sa lahat po ng officers. So ako po, parang supplement po kasi, siya po kasi parang overview lang, parang sa lahat po. Ang akin po, focus talaga sa treasurers, bilang treasurer po yung position na hinahanap ko po. So yun po. So, okay. So, di ba sinabi mo yung function ng isang treasurer is to safeguard the money, ayan, to collect, and then to record the money, di ba? So, sa tingin mo, kailangan ba ng special training doon? Eh, kung sa mismong course na natin, tinuturo na sa atin yun. Not necessarily special training, para po sa akin reminder ko, kasi hindi po lahat ng class treasurers, hindi po sa lahat ng pagkakataon is tapat po sila. So doon nga po sa ganyung association, i-empower mo sila into being, may integrity po na treasurers. Gusto ko po kasi na maging honest po sila, hindi lang po basta-basta yung ability nila po. So, may question. Di ba, sa upbeat, transparency, so parang suppose kayo, kung saan dito, within AMB na mga financial statement or expense report ng every program ng ES, di ba? Okay. So, since transparency, will ka ba i-disclose yung markup na ilalagay mo sa mga merchandise na ikitinda nyo? Para po kasi sa akin, fundraising activity po yun. So, i-disclose ko po yung markup po. Knowing na kung ako po yung tatakbo for treasury, hindi naman po siguro mataas yung markup. Kasi hindi ko naman po talaga yung markup. Pero kung ako po, magiging transparent po ako. Kasi para po sa akin, fundraising po ang activity, hindi po mali na ipaalam sa tao kung magkano yung markup. So, kasi, okay, fundraising ba yung pagtinda ng merchandise? Kasi hindi siya fundraising eh. And ako kasi, yung, okay, ano yung fundraising na sinasabi mo? Ang alam ko po kasi under po ng, yung mga sa lockers po, yung mga for attendees po, may pagkagaling po yung dahil. Hindi man po kasi exacto po ang alam ko. Kasi, di ba mayroong distributor ng t-shirt natin ng country? Di ba 200 siya inabenta? Tinap na din kasi kami nung distributor na yun, so alam namin yung cost niya. Di ba? Hindi ko di-disclose. Alam namin yung cost niya at alam din namin kung gaano kalaki yung markup na nilagay. Malaki. Kasi so, ikaw ba, will ka ba i-disclose yun sa students ng AMD? Ako po, willing po ako kasi hindi naman, I-rephrase ko na lang ang sinabi niya. Kunyari na lang na whether or not it is true or not in yung circumstance. personally po, i-disclose po siya as long as may faith po siya. Kung may reason naman po talaga. Pero dahil hindi ko naman po alam kung meron sa past po, hindi ko pa alam yung reason nila. Pero personally, I will po. Paano, what if diba yung masyadong malaki yung markup? Hindi ba siya makakasira sa image ng ASC? Paano yun?
yun nga, mataas yung markup, baka may magalit. Siyempre, baka magalit yung students, diba? So, paano nyo i-handle yun? Paano nyo, kailangan bang ipapakita mo pa rin sa before? Magiging transparent ka pa rin ba doon? Ganun yung magiging possible na result. Depende po kasi siya sa sitwasyon talaga. Pero kung in good faith po, i-disclose ko po talaga siya. Pero hindi ko naman po kasi alam kung ano pong meron sa mga nangyayari po. Pero personally po, kasi po, alam ko naman po na in good faith. Follow-up, ano ba yung mga tinutukoy mo as fundraising? Ano ang i-consider mo as fundraising for student council? I will consider po yung mga lockers po and trendies rin po. Dalawa lang? Wala kang any idea kung ano pa ba na mas makakapag-benefit sa students na fundraising type? As of the moment, wala po ako may isip na fundraising. Sponsorship ba? Hindi ba fundraising yun? Opo. Ganun. Opo. Hindi ba parang mas maganda is walang markup sa student council, maghanap na lang kayo ng sponsorships? Kasi sa amin, mas less yung babayaran namin sa college or sa trendies, oo. I mean, yung iba, hindi sila willing maglabas. Thinking na gusto mo pakita sa kanila ang markup na more than 50%. Siyempre, isipin nila na mas maganda na wala na lang. O kaya, sabihin natin na gawin yung mandatory. Eh di pa, mandatory, tapos yung sanction nyo is parang hindi sila makakapag-college pa rin. So parang isipin nila, doon sa cost na babayaran ng, wag na lang sila mag-party. Mag-ano lang sila, Christmas party, mga closing party. Mas maganda po yung sponsorship actually. Tapos, kung mag-mark up man po sila, if ever, dapat nga po, ako po, kung meron po talagang source ng funds po, na marami pong nakuhang sponsorship and for the benefit of the Indians po, hindi na po ako mag-mark up kung ganun po. Okay, so willing ka na hindi mag-markup or sobrang liit lang yung markup. Okay. So, sa tingin ko, hindi siya makaka-apekto sa, ano ba tawag dito? Sa image ng ASC as a whole. Kasi last year ang mahal, tapos biglang nagmura. May inflation tayo. Ang weird, nagmura na may inflation. So, paano yun? Yung sa akin po, hindi ko po alam kung makaka-apekto siya sa tingin ng past councils ko. Kasi po, hindi naman po natin alam kung ano po yung reason kung ba't po nag-markup. So personally, as a student po, i-take ko na siya positively na ay, nagmura yung shirts. Eh di, maganda po. Parang ganun po. Hindi ba siya hindi ba mag-reversive na students na, ay, baka pumamit ng quality. Kasi nagmura, dati ang mahal. Tapos ngayon nagmura. Di ba? Possible po, pero kasi ibig ko po kasi yung perspective ng tao, pwedeng isipin po nila na minurahan yung shirt, pwede pong isipin nila na positively na nakatipid po sila. So, depende naman po talaga sa tao yun. Pero para sa akin po, kung makakamura, hindi maganda po. Main question. Looking at your projects and comparing it with other candidates, pero medyo parang parehas lang kasi kayo ng projects. And sa tingin mo, what is the defining characteristic of your project? Yung para po sa akin is yung pinaka-transparency and accountability ko. Kakaiba po kasi magiging transparent and magiging accountable na ituturo ko na hatid ko ng mga projects ko po. Follow up lang. Yung dito kasi sa yung upbeat, meron sa dito yung sabi mo dito to a whole new level. Ano ba ang ibig sabihin mo doon? Yun lang. Mag-organic kasi pa. Tsaka ano po kasi, di ba nga po, mag-present ka ng budget plan in the beginning. Gusto ko po kasi na maging transparent from start to finish po. Hindi lang basta-basta sa pag-limito na po sa financial statements. Gusto ko po na maging transparent ka po from beginning to end po. And I want to bring it to you with that. Follow up, sabi mo dito, parang comparison ng budget plan and with the actual disbursement or report, financial report per activity, tama ba? Hindi ba parang ipapakita mo yung budget plan before? Kasi, tama ba, papakita mo before ng project na yun. Hindi ba parang wala kang tiwala sa gawa mo or sa gawa nyo? Kasi parang you need us
AMV na makita na, i-assess na, ay, ito maganda, ito hindi. Di ba parang na-degrade yung level of competency mo, if gano'n. If hindi ka talaga ng assessment from AMV, but parang, Hindi naman po siya necessarily assessment po. Gusto ko lang po na maging informed sila sa kung magkano ba yung allocated. Kasi usually po, nagtataka nga po yung mga ENT at sa mga gastusin po nila. Gusto ko lang po talaga na maging aware sila na yung pera po nila is may pinagpupuntahan po. Okay. Follow-up question. Sa tingin mo, ano yung negative impact, para sa iba, ano yung negative impact ng pag-disclose ng mga financial statements or expense reports sa students ng EMP? Yung possible na negative impact po niya is pwedeng makasira sa council po. Parang kunwari for example, kung yung budgeted mo is 20K, then ang nagkasos lang 10K, parang ang isipin ng mga tao possibly na kinupit. Pero in reality po kasi wala siyang negative effect kasi figures lang naman po yung budget. And dun sa actual, edi isipin na lang po ng mga tao na siguro nakatipid yung council kasi 10K na nagastos. And maganda naman po yung naging activity para gawin po. sa paggawa ng budget plan, hindi siya per activity basis. For your whole term na ka. So parang if ang sinasabi mo, if mag-allocate ka ng funds na mas malaki na as compared to sa magiging actual cost mo, hindi ba parang inefficient ka sa gagawin mo? Kasi parang puro na lang malaki para mapakita sa students na maliit pala yung nagastusin nyo. E di parang medyo kawawa yung dulo yung events kasi doon yung niliikan. Siyempre, sa budgeted plan, itututan nyo lahat yung na lahat ng nagiging funds nyo. Di ba? Pero yung sa akin naman po, since parang mag-release ka siguro mga 1 month prior to the activity. And kung sa proper budgeting naman po, kasi po syempre po, pag-uusapan niyo naman po yan tamang assessment rin naman po siya. Kung tama po yung pagbabudget niyo po, I think po na yung material lang po yung difference between the budget and the actual po. So, kasalanan ko na po siguro if ever na sobrang laki ng discrepancies kasi po hindi po proper yung pagbabudget po. Main question ko. Scenario basis, so gusto kong marinig is how you will handle the situation. I'm not asking for the right na kung ano yung isipin mo. So, ito yung situation, na may yung class treasurer may hawak na 10,000 or more. Tapos, sa student council, may isang tao lang. Ayaw ko, kanya ako yung class treasurer, ayaw ko humawak ng ganong kalaki. Kasi parang hihintayin pa kita, parang bakit kita hihintayin, dapat nandun ka lang, di ba? So parang yung thinking na student council premise siya, kung sino yung nandoon, student council, tama ba? So, pumayag yung nakausap ko sa student council na sige, ibigay na lang sa kanya. So, pagdating mo, inform na lang kita, inform ka na lang niya, tapos pupuntahan mo sa room or pupuntahan kita to get the receipt. Ang nangyari, nawala yung pera. Kasi hindi ko rin alam, hindi ko rin namukhaan kasi parang hindi ako matatanda rin sa mga mukha, and hindi ko rin siya kilala. Anong gagawin ko sa nawalang pera? O anong actions ang gagawin mo? Para po sa akin kasi, kailangan mo na po na yung process po. Kailangan po munang malaman kung sino yung wala po yung pero kanino binigay. Pero hindi nyo talaga nahanap yung taong yun. Pero talagang may binigay siya. Para po, dapat po, syempre po kailangan nyo pag-usapan yung council yun. Kung hindi po talaga na ma-resolve, kailangan po dalhin sa dean po kasi sila po yung nakakaalam ng gagawin. And if it comes to the point na hindi rin po alam ng dean or yung solution po, dapat po siguro maglabas kami ng pera out of our pockets or sa kung magkano po sa out of our pockets po talaga dapat kasi kami po yung dahilan kung ba't po nawala or sa funds po ng council, mga ganyan po. So, willing ka maglabas personally ng 10,000? Kaya mo na. Kung kaya ko maglabas, syempre kami po yung liable po doon. Pero syempre naman po bilang council po, magtutulungan po kayo doon, bilang po basta ikaw. Pero yun nga po, maglalabas po dahil kasalanan nyo in the first place. Ano kapag ayaw nila, trabaho mo naman yun. Treasurer ka. Siyempre isipin nila, treasurer ka, bakit mo kami sisingilin?
Hindi ko naman trabaho in the first place, so dapat nandun ka. Feeling ko naman po kasi hindi mo po masama ang tao yung mga kasama. Kaya at the same time po, council po kasi kami. So, No, it's not about being rational or irrational. It's about being practical. And under the circumstance na ikaw talaga yung, sa tingin nila, ikaw yung nagpabaya kasi treasurer ka at nandun ka dapat. Magre-reflect po kasi siya sa council as whole. Pero kung ayaw po talaga nila, edi as a treasurer, susubukan ko po yung best kong maglabas. Kasi for me po, para ang money po kasi wala namang po talaga siya. Mas maganda po pahalagahan yung integrity mo bilang tao po. Okay, may willing ka ba mag-lend ng money sa isang organization? Depende po sa amount kasi hindi man po kami mayaman. Pero kung kaya naman po, Well, willing ka mag-lend ng Yes. money. Okay. So, kunwari, end of the year na, and then, nagpautang ka, di ba? Tapos, nakita ng office yung account mo, bakit may kulang dito? Let's say, kunwari, 20,000. Bakit may kulang na 20,000 dito? Wala naman to sa mga financial statements na, or expense report na mislead mo. Tapos, kasi nagpautang kayo, di ba? Nagpautang kayo, hindi siya formal, kasi hindi mo, at nga formality pagpapautang, wala, di ba? So, ano yung gagawin mo nun? Kunwari sabi ng office, bayaran niya yan. Or pag di niya binayaran, hindi ka mag-50 Ganon. Hindi, po, kasi responsibility niyo po yun in the first place. So, kailangan po talaga ilabas niyo yung pera. Kundi, hindi nga po kayo Paano So, pag wala silang pera? Paano pag walang pera yung form na pinautangan mo, wala kang bayad, tapos sabihin pa nila, wala naman tayong, binding contract. kung pag-uusapan naman po rin, pero kung wala po talaga, para po kasi sa akin in the first place, parang, mag-reflect na po yun sa organization niya, pero bilang council po, dahil dinidemand na po ng office, i-exhaust po namin lahat siguro ng resources namin if it comes to that point po, na bilang council po. Main question, ano yung nag-motivate sa'yo para tumakbo bilang treasurer? Ayun po, kasi po in the first place, sobrang willing po ako mag-service, not really about the title, para po sa akin. Kasi YFC po, I've been YFC po for 6 years na, and sobrang nubul mo po yung gustuhan ko po mag-serve. And dun po sa positions po, ang nakita ko po na pinakasuting po sa akin is yung treasures, sapagkat since bata po ako, nagpo-budget na po ako dahil yung parents ko po from abroad po. So, I've handled siguro mga 100K, o kung maliit na amount lang sa compare sa parent council, pero it's actually about the skill and not the amount po. Follow up. Kasi, di ba, gusto ka naman mag-serve. Bakit sa SC? Para po sa akin ng SC po kasi, hindi po siya ganun ka-limited, unlike po sa kung ikaw lang po mag-serve. Sa SC po kasi, ang nakakahawakan po is yung buong EMB po eh. And napakalaki po ng population po as compared to being alone lang po. Yes or no? Do you agree that it is not enough that you are just motivated to run for such position, but you must also be competitive? Yes po, I agree that dapat. I agree po na dapat po, bukod lang po sa motivated ka is may kakayahan ka din po dahil hindi po madali ang council. Sa nakikita ko po sa mga current officers po natin. Follow up ulit. Will you please tell us kung ano yung competitive edge mo sa ibang Para po sa akin, may puso po ako. And pag may puso ka kasi, magagawa mo lahat kahit hindi mo po kaya. Okay. Hindi po literal. So, kasi, kaya naman lahat ng nag-run for a position, meron kayong willingness to serve, di ba? So, okay. Para sa'yo, ano yung certain qualification mo? Ano yung qualification mo para maging treasurer? I mean, besides sa eagerness or willingness to run. Gusto ko yung credentials, gano'n. Masasabi ko na competent ko kaya na ma-ability ko ako dahil po. Alam niyo po parang organize ko akong tao na sabihin naman po natin na late po ako minsan. Pero kaya ko pong gawin yung mga in a jiffy po. Kaya ko pong gawin lahat ng pinapagawa. And maganda po yung product. I mean, yung gusto ko marinig, as in explicit na
qualifications, hindi, ano ba tawag dito? Yung present, hindi qualities, qualifications, kumari, kung naging treasurer ka Credentials, yun po. So, class tutorial po ako ng 4th year high school, then first year po, class treasurer, first year college, and 4th year high school din po, class treasurer. Then,